Actually, alam mo, ang tingin ko ng mga ano dyan sa amyendahan nila, besides sa term limits, ang malaking kutob ko rin na ilalagay nila dyan is, kasi right now kasi, unconstitutional yung pag-derogate ng judicial power to the ICC. Feeling ko, ang gagawin nila is, i-incorporate nila, i-recognize constitutionally yung jurisdiction ng ICC. Kasi, ano yan meron na kasing, president, Glenn Chong, sa ibang bansa, na unconstitutional yung jurisdiction ng ICC pag hindi siya authorized ng constitution. So, feeling ko, isa yan sa mga iaano nila. Kasi, di ba, ang time frame nila, by 2025 election is, ano na siya? Isabay. Constitution. Isabay nila yung plebisito. Yes. Isabay nila yung plebisito. Yes. Oh, kasi hindi, ano yan, feeling ko kasi hindi kasi sila... With Smartmatic, mananalo yes sa plebisito, madaling panalunin kasi yes or no lang yan. Oo. Kaya nga ano tayo, ang balita Attorney Glenn Chong, it will, they need three consecutive presidencies para ma-defrost ang mga frozen fruits and vegetables. Hello! Ayan, magandang hapon Pilipinas sa lahat ng aking mga palangga. Ayan, wala nang sorpresa. Itodo na natin to. Andiyan na ang aking, hindi na siya baby girl ngayon, baby dragon. Sas, Rogando Sasot. Hello, baby dragon. How are you? Magandang umaga sa iyo, Mother Dragon. At magandang dito sa China. Kamusta ka, Mother Dragon? Ang balita ko, fino-flaunt mo daw ang kayamanan mo. Ay, bongga. Oo nga, nabalitaan ko din. Hindi ko nga matandaan kung kailan ko na-i-flaunt yung kayamanan ko. Ang kaya ko lang i-flaunt yung mga loan ko Pero sandali, hindi ko maintindihan, no? Una ay, ano ka daw, baon sa utang. Oh, okay. Totoo naman. Tapos ngayon, fino-flaunt mo daw ang kayamanan mo. Baka naman na-jinggit dun sa mga reels ko, mga drama. Diba? Parang tinitingnan ko yung mga videos mo. Paano kayamanan to? Nagta-travel lang naman to. Saka, kaya naman niya, saka puro naman sa Amerika yung travel mo. Yun, halos lahat. Yun na nga nagparis. Diyan ka naman nakatira sa akin. Hindi. Ano ka ba, baby dragon? May nakarating sa akin na in-stock pala tayo ni Lisa Smugs at ni andyan na, teka lang mayroon tayong phone patch. May phone patch Yeah, hello Lisa Smugs. Andyan na. Hello Attorney Glenn, andyan na, sinare ko sa'yo. Yes. Yan yung i-share mo. Yan yung ating bagong channel. Dahil live na kami. You can get in na para bongga. Sige. Okay. So ayan, papasok ng aming Brother Dragon. Yeah. Okay, so ano ba yung yun nga nakarating sa akin ng mga chika boom boom na ako daw ay yung babe ba yun? Biek? Babe. So yung biek, 'di ba? Yung biek na parang gusto nang jumabog yung festlock niya. Ang sinasabi daw, siya daw ay hindi daw niya parang binobroadcast o winawaragwag yung kanyang kayamanan. Wala naman siyang iwawaragwag na kayamanan, kundi nakaw na yaman. Hindi pa paano niya hindi binobroadcast. Di ba in the same video, pinagmamalaki niya na mahirap lang ako. Tapos siya is yung mayaman, may ganyan. Okay. Parang pinoflaunt mo rin yung kayamanan mo. So sinabing mahirap ka. Sabi niya is ilang taon sa Europa, walang naipon. Sabing ganyan. Ako naman parang halatang hindi pa nakakatira ng abroad. I know. Oo. Ako naman, actually, wala akong pinapanood kasi ang suka ako sa pagmumukha nun. So anyway, may nagsabi. Alam mo, galit sa kanya.
Kahapon, Galit ang dami nagla-live, galit na galit sa kanya. Merong isang OFW leader na umakyat dun sa live ng Joey na pag-uusapan natin mamaya na ginurgur na rin. Ginurgur na rin si Joey. Oo, sabi sa kanya, tigilan na rin yung paggamit ng DH ng mga DH. Tapos, ang ano pa is, parang sabi niya is, bakit mo nilalait yung mga tumira sa ibang bansa na walang ipon? Halos lahat naman ng Pilipinong nag-migrate at nagtrabaho sa ibang bansa, wala namang ipon. So sabi, ayan, andyan na si Attorney Glenn sa backstage. So ayan, pasok na natin si Attorney Glenn. Ayan, Attorney Glenn, welcome sa ating channel. Ayan na sabi ko kay Sas, iba na ang tawag ko sa kanya, Baby Dragon na, sabi ko. Tapos ikaw Brother Dragon. Hi, Sas. Oo. So, magandang gabi nasa Pilipinas ka ba? Hapon. Hapon. Brother Dragon, Glenn Chong. Magandang hapon, paggabi pa lang pala po ng times. Ang si Sas, Dragon Girl. Baby Dragon. Baby Dragon. Ay, ako Baby si Dragon. Okay. Ako ang mother. Ano bang common denominator natin dito? Nagsama-sama tayo. Ayun. Warriors, fighters. Yes. Dragons. So, Ate Claire, ikaw si Mother Dragon. Mother. Si Sas, si Baby Dragon. Ikaw si Brother Dragon. Ako si Brother Dragon. Yes. At ang kalaban natin, si Kuting at si Ahas. Hindi, isama natin si Pato. Ang common denominator namin dito is kung ano yung pinaglalaban namin noon. Pareho pa rin yung pinaglalaban namin yan. Hindi kami convenience sake. Parang, hindi kami nagbago, no? Wala kaming pinagbago. Hindi rin kami naging multi-millionaire. Hindi rin kami naging multi-millionaire. Ano pa ba? Pero Sas, busilak yung puso natin para sa taong bayan. We remain faithful to the people. We remain faithful to ourselves sa pinaglalaban natin. Nakikita po yan sa consistency. Kung wala kang consistency, that's right. That's the right term. That's the right term. Wala ka ring integrity, di ba? Pwedeng meron kang kaunting, syempre hindi mo na nakikita na perfect ang mundo, no? Pero ang base mo, ganun pa rin. Di ba? Na may kaunting merong konting diversion, pero hindi yung 180-degree turn, di ba? Tama, mga kabayan. Yung allowable diversion. Yung allowable diversion. Brother Dragon. Hindi yung complete turnaround. Yeah. Brother Dragon. Di ba nandun ka nung counting? Oo. Nakita natin si Brother Dragon. Tayong tatlong yata nandun. Nasa lubong kita, di ba? Ewan ko kung natatandaan mo. Ewan ko natatandaan mo. Tayong tatlo were actually there. Yeah. Oo. Ewan ko kung natatandaan mo, Brother Dragon, na nagkasalubong tayo. Papunta ko ng toilet. That was actually the time na papunta ko ng toilet. Tapos yung pagbalik ko yun yung nabastos ako. Tapos nagkasalubong tayo. Sabi ko sa'yo, ewan ko kung natatandaan mo to, Glenn, na sabi ko sa'yo na, uy, panalo na si BBM. So, ka na, marereforma na yung COMELEC. Ginanon kita. I think so, yeah. Na, COMELEC. Basta I remember crossing path with you that night. Yes. Tapos ngumiti ka lang, na parang ganyan, parang meron kang smile of assurance or whatever. Pero yun. Kasi nga, I think everyone is expecting na reform ng COMELEC. Teka muna, Baby Dragon and Brother Dragon, para sa kaalaman ng ating mga viewers, ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung May 9 na kung saan nagka-countdown tayo. Kumbaga, nagka-counting pala. Nag-aantay tayo ng kung mananalo si Kuting. So ito po yung pinag-uusapan namin. So nandoon kami tatlo. Sanali, Mother Dragon. Baby Dragon. We were supposed to be counted. I love the names. I really love the names. You know what? We were supposed to be counting that night.
Di ba kung natatanda ninyo, we were all there tayong tatlo. The other half of the building, nandun yung mga maraming computers, di ba? Yes. Sas, nakita mo yun. Baby Dragon, nakita mo yun yung maraming computers doon per region. Per region. Per region. Yes. Yes. Mother Dragon, you were there. Nakita mo yun. We were supposed to be counting. But, walang nabilang na boto. Walang nabilang na boto. Because assured na sila na mananalo sila. There was another room. Hindi nyo alam to. Baby Dragon. Ha? No. Hindi natin napasok yung room na yon, Baby Dragon. Kasi alam, doon yung sinasabi ni Brother Dragon. You were on the party room. You were on the party side. The building was divided into two. At least maralaman ng taong bayan ngayon. The building is divided actually into two. The first half na facing north, yun yung mga nakahilirang computers doon per region. Dapat magbilang tayo kami ng boto nung gabi na yun. Wala kaming nabilang na boto. Walang pumasok doon. Pumalpak yun. Because they were already assured na mananalo sila. There's another room there, doon sa may executive offices, doon sa kabilang side, doon sa malapit sa EDSA na side. May isang room doon na hindi tayo pwedeng pumasok. Even I myself, hindi pwedeng pumasok. Si Hubert Guevara lang, si Ivan Uy, ang pwedeng pumasok doon. At may isa pa. Tatlo lang silang pwedeng pumasok doon. I believe na ito yung pinagdududahan ni General Rio kung saan nanggaling yung 21 million votes. So hindi natin alam yun. Ang nakita ninyo was the other side, yung southern side. Napaka-complicated naman yung Brother Dragon. It sounds so dodgy with its complication. So, may bilangan talaga. Sila lang ang nagbibilang. Hindi nagbibilang yung maraming computers kasi walang pumasok na mga election returns. So, pero may isang room doon na hindi kami pwedeng makialam. Si two technical guys lang at si Alex Ramos ang pwede doon. So, malamang doon nang galing yung 21 million votes na pinagdududahan nila General Rio na siyang ang nagpanalo kay Bobong Marcos. So, yun. So, may common denominator nga tayong tatlo kasi na-witness natin, nakita natin kung ano yung ginawa nung bago mag-election and during the election. Diba? We've been there from, mas maaga kayong dalawa kasi ito Siglan, na-meet ko lang to. During the first, naalala mo yung may event si Franco. Yung unang-unang pinakilala kami. You made dinner with... Yeah, doon sa bahay. Sa Nara. Yes. Sa Nara. Oo. Nandun din si best friend mo. So kaya nga, talagang ito ay confirmation na tayo ay dating mga supporters na naniwala tayo na ibangon ng Pilipinas, yung pala bubudulin ang buong Pilipinas. Ako may tanong ako kay Glenn. So, sige, Baby Dragon, go ahead. May tanong talaga ako. Kailan mo, so ikaw, di ba iba-ibang layers yung headquarters? So ikaw doon ka sa sa pinaka, anong floor? 6th floor ba yung pinaka, yung for your eyes only? Parang ganun yung setup. Ang 7th floor for the candidate. Nandun sila sila Kuting, others. Ang authorization ko ang hanggang 6th floor. Yun yung directly below them. Pero nakakaakyat ako doon. Kung gusto kong umakyat, I can go up at that time. So saan nangyari yung meeting na tinabi niya na kikitain tayo Smartmatic? It was outside. It was outside of the headquarters. Pero yung pag-aamin ni Lisa Marcos sa akin, doon sa opisina niya sa 6th floor. Kasi nakaschedule ako ng meeting at that time eh. And then, of course, siguro na-compante siya na nandun si dalawang technical guys, si Ivan Uy, tsaka si Hubert Guevara, nagmayabang siya. And nung makita niya ako, sinabi niya, but not you because they hate you so much. Pero narinig ko na yung pagmamayabang ni Ahas. So, grabe, di ba? So, grabe yung ating kapalaran.
tayo yung tumulong para maiahon ng taong bayan, 'di ba? Talagang actually nag-spend talaga tayo ng time, money, at ayun, para lang pala budulin yung mga taong bayan. So, pero actually, Mother Dragon, sanayin ko na yung sarili ko, ha, Mother Dragon, Baby Dragon. Sanayin ko na yung sarili ko. Actually, Baby Dragon, ikaw magtanong, ha? Sige. Ito si Baby Dragon, ha? She was at the center stage at that time nung sa SMNI, di ba? Yung sa SMNI. Debate. Mga kababayan, kitang-kita nyo naman, common denominator naming tatlo. Sumuporta kami dito, tapos pinagsasaksak kami sa likod. Ito ang biggest example, si SMNI. Binigyan ng buwelo si Bobong Marcos para makapalabas ng kanyang mensahe. Nandun pa si SAS. Tapos, ngayon, trinaydor din. Diba? Sinuspindi yung programa. Hindi lang isa, may pangalawa pa yata na extended yung suspension Yeah. Yun nga yung, doon tayo papunta. Kasi SAS, Baby Dragon, di ba, siguro naman, alam nyo na, niligwak, ginorgor na yung pangalawang page ko. So, yung Maharlika ng December 30, tapos ngayong araw, ginorgor na talaga ng bonggang-bongga yung Maharlika Boljakera. So, yung mga palangga ko, pinatay na nila ako 2 beses. For sure, kikitilin na tayong pangatlo, pang-apat, pero babangon at babangon muli tayo. So, noong November 18, Baby Dragon, kung natatandaan ninyo, may vlog ako na Oplan itutumba. Dito ko binanggit, bago pa itong mga nangyari kay Eric, kay Lorraine, na sinabi ko na itutumba nila ang SMNI, itutumba nila si Pangulong Duterte through ICC, itutumba nila yung vloggers, and even mga mainstream media na hindi magpapa-under sa kanila o hindi magpapadikta sa kanila. So, ito na yung nangyari, di ba, Baby Dragon? Ang bongga! Actually, Mother Dragon, nag-joke nga ako Si Hello Kitty ba ang ahas ni Mother Dragon? Kasi lahat ng sinabi ni Mother Dragon, nagkakatotoo. So, baka Mother Dragon, si Hello Kitty ba ang puting ahas mo? Never ever na maging puting ahas si Hello Kitty kasi itim na ahas yun. Hindi, yun na nga, diba? Yun kasi ang nangyayari na kasi diba una nag-umpisa ka, ang liit-liit lang nung audience mo. Oh, yes. Ano mo, pumapalo nga lang minsan 200, 300, 200, 300. Tapos as time goes by, nagkakatotoo yung mga sinasabi mo. So, doon, nagigain ka ng credibility. Tapos ngayon, parang 1 month ago, di ba, sabi mo, itutumba yung mga vloggers na critical. Kung nangyari nga, sunod-sunod nga. Sunod tayo. Credible yung chika ni Mother Dragon. Yung source mo. Kasi yung source mo credible. Credible talaga. No, kasi nasasaktan sila. Kasi nga, di ba, when I started speaking up about ng kaletsya ni Lisa Smugs, ang dami talaga nagmura sa akin. Alam mo, ang dami mga friends na, may super close akong friend na concern niya. Sabi niya, Maharlika, sabi niya, natatakot ako para sa'yo kasi malakas pa si Kuting noon. Sabi ko sa kanya, cool ka lang. Hayaan mo na yung magmura sa akin. Darating ang araw. Malalaman nila na lahat ng sinasabi ko dito may sense o may katotohanan. So, eto na. Hanggang sa now, di ba, nung nakaraan, nag-live tayo. Actually, halos every night talaga ang mga tao interesado na marinig yung mga pasabog. So, ngayon, ginurgur na ako. Ginurgur ka, tapos ako, di ba? Si Glenn, nagurgur na ba yung, igugurgur ba rin ba yung page? Gugurgurin pa lang siya. Hindi, ang problema kasi sa ginagawa nilang ganito, ako Attorney Glenn, correct me if I'm wrong, naging politiko ka. Pag na-out na yung message, tapos kumalat na, tapos pinatumba mo yung messenger, lalong nagkakaroon ng action, lalong nagagalit. Yes. Oo. Diba? Magkaka-interest yung tao doon sa message because of what happened to the messenger.
Oo. Ate Claire, Mother Dragon, dalawang Mother beses Dragon ka na lang. ng leader. Kasi ikaw yung leader. Ako yung Ang nasa nanay isip niyo. ni Mother Ahas, Si Maharlika nasa isip talaga. ni Mother Ahas, ikaw din yung, tingnan mo, Mother Dragon ka. Hindi siya, Mother Ahas siya eh. No, Kasi may- si Mel Robles, ano yun, si Brother Ahas yun. Tapos yung isa, Brother si Kitty Ahas. Loki. Oo, di ba? Mga itim na ahas. Oo. Alam Pero mo? ikaw ba, Atty. Yenchong, ano ka, inoferan ka maging multimillionaire? Inoferan ka ba maging bagman? Ganito, Baby Dragon, ganito. Si Kitty Ahas mo, sinabi niya kay Mother Ahas na yung idealism ni Glenn Chong is infectious. Si Mother Ahas naman, sinabi din niya sa akin, oh, your idealism is infectious. So I suppose, hindi na niya ako opera ng magiging multimillionaire dahil baka siya ang mahawa ng idealism ko. So natakot si Mother Ahas. Initapera na lang ako. Ikaw ba? Oh, sige, go ahead. Ang ano nun, Atty. Si Baby Dragon, inoperan yata ito eh. Inoperan ka ba, Baby Dragon? O, di ba, hindi nyo ba pinanood yung live ni Adapted Ahas? Ni Huwarang Pilipino. Okay. Ni Huwarang Pilipino. Di ba? Ginawa pa nga siyang kwento. Sabi niya raw, meron daw siyang sinet up na appointment with me kay Bongbong, lunch daw yun, tas hindi daw ako pumunta dahil mas pinili ko raw mag-party. So ako naman una-una hindi nangyari yung eksenang ganon. Ikalawa, kung totoo man yun, ibig sabihin hindi ako gutom. Gusto ko pa mag-party kaysa makipag-meeting ako na appointment for the position. Yes. At least, Baby Dragon. Okay, Baby Dragon, makinig ka. Kahit wala kang limpak-limpak na salapi, your dignity and your reputation is intact. Tama Saludo ako yan. sa'yo. Hindi tama naman kasi yan, no? Halimbawa, kasi, Diyos mio, ang dali-daling maging milyonaryo, no? Kung sasang-ayon ka lang sa gusto nila. Totoo. Diba? Which is evidence right now, di ba? Oh, siya na rin na nagsabi. Sabi niya, kung hindi ko lang daw ang sinayang ang mga oportunidad. Magiging katulad ko raw siya. Ganon. Parang ganon. Kung in-accept mong maging bagman ka o maging part ka ng mafia at sindikato, multimillionaire ka na nga. Pero Mother Dragon, Baby Dragon, kung gusto niyo makatrabaho si Mother Ahas, you have to contend with the possibility na sasakalin kayo, literally, o batukan kayo sa ulo. Just like what he did to those two people that I have seen. Sandali, yung isa, yung na nga sinabi ko, namatay yung internet. Nag-present, ha? Yung si Adrian, yung head ng internet doon sa headquarters. Namatay bigla yung internet, nawala. Na-cut off yung Indian na nag-present. Sa harap naming lahat, nagmi-meeting kami, sinakal niya, balik mo yan kagad. Paano yung sakal? Yung isa naman, namatay yung laptop. Paano sakal yung gano'n? Ginanya niya sa liig. Ginanya niya. Nakatayo si Adrian eh. Ginanya niya. Sinakal niya. Balik mo agad yan. I mean, everybody was shocked. Yeah, anong reaction pala ni Adrian, Brother Dragon? Siyempre, Mother Dragon, wala kang magagawa. Boss mo yun eh. Siyempre, he worked. Nabalik yung internet at nabalik nga. Yung isa naman, yung binatukan niya, magpipresent yun, namatay bigla yung laptop. Nag-restart yata. Binatukan ni Mother Ahas. Mother Ahas. What do you expect? Kung yung si Kuti nga, ginombag sa loob ng eroplano noong September of 2022 on the way to New York, di ba? So, alam mo yung ginombag niya si Hello Kitty sa nang binatukan ni Galema si Hello Kitty. Okay, si Galema. Yan na lang, mas maganda Galema. Di ba? Okay, Galema. Okay. Galema si Hello Kitty. Kasi, correct me if I'm wrong, Atty. Glenn, ikaw naging politiko ka.
Kasi iba yung mag-asawa kayo, iba yung ang relasyon is presidente tapos citizen ka. At that time sa eroplanong yun, hindi kayo mag-asawa. Correct. You are a citizen, and the president and Bongbong is not your husband. He is the president of the Republic of the Philippines. Alam mo pag nangyari pag nangyari yan sa ibang bansa, kahit sa Amerika, kahit sa ang matinong bansa, halimbawa yung asawa ni Biden, sinapak yung si Biden sa harapan, ay day, baka ginurgur ka ng Secret Service kahit asawa ka pa. Kasi, yes. Kasi, ibig you sabihin are threatening the life of the president. Of the president. It's not your husband. That's the president of the Republic of the Philippines. Yes. Hindi, tapos na yung hindi na kayo mag-asawa dyan. Si Bongbong is a property of the state. I agree with that. Yes. I agree with that viewpoint ni Baby Dragon. Aside from that, pinakita lang ni Lisa sino ba yun? Galima ba yun? Galima, Marami siyang pangalan. Si Ahas na lang kasi ako doon sa kanya, Ahas. Depende kasi sa topic. Okay. Kung smuggler ang pag-uusapan natin, Lisa smug siya. Ngayon, Ahas siya. Okay. Kung si Hello Kitty is the occupier of the office, yung office of the president, dyan lahat yung paggalang ng tao. Because that's the ultimate leader of the republic, the person that represents every Filipino. Tapos ito, si Ahas, jujumbagin mo lang yung presidente, parang ininsulto mo na rin lahat ng Pilipino. Kumbaga, that's a condescending attitude. At It's a threat, actually. At ito na we-witness. Yeah, I agree with that. I agree with David Dragon about ito Brother Dragon At ito yes, talaga mismo yung mga puting ahas natin, and for sure, may mga PSG nakikita nila yan kung paano sigaw-sigawan itong si Kuting ni Ahas. At open secret yan dyan sa loob ng Malacanang. Dahil ang dami na nag-report sa akin na talagang nagsisigaw siya at nagwawala talaga siya. Di ba mayroon pang ang issue yan, Brother Dragon, na binato niya ng folder si dati? I think na-vlog ko yun. Yeah, somebody told me about it, na binato niya ng folder at natamaan yung ulo ni Hello Kitty in front of the public. Yes. In front of people. Binato niya ng folder, natamaan yung ulo ni Hello Kitty. Si Hello Kitty wala namang magawa, Kitty lang siya Yes. Pero yun ang i-remove ko yung kung ano man yung criticism ko kay Bongbong Marcos. He's still the president, na kung gagawin mo yan, citizen ka, na ginombag mo, kahit asawa ka pa, sa ibang bansang matino yan, you will be tackled to the ground. Girl, yes, that's correct. Ano ba nila malalaman kung threat ka or hindi? Itatakil ka sa ground yan. So shout out tayo sa mga PSG, sa mga sir, mga ma'am. The next time na bulyawan si Kuting or Jombagin, talagang, kayo na bahala kay Ahas, di ba? Tapakin nyo na. Lagyan yung kadena para hindi makawala. Hindi kasi baka hindi na kasi tayo, hindi na ata tayo chain of command. Ano na tayo? Chain of commander. Chain of commander. Commander Galema. Si Commander Ahas. So, yeah. At ngayon talagang, sa sino pa ba yung mga ginorgor? Maliban sa akin, yung sa'yo, yung account mo. Actually, today, akala kasi nila pag dinilit yung account mo, Attorney Glenn Chong, madidelete pati yung page mo. Ang nakalimutan nila, pag yung page mo pala may ibang admin, yung ownership, malilipat doon sa ibang admin. Wala ka na sa Facebook, pero yung page doon pa rin. Kasi nga, may ibang admin. May ibang administrator. Yeah, okay. Hindi na severe lahat ng ties. Hindi na severe lahat ng connectivity ng account. Yes. Kasi yung page, it will be, pwede kasing i-unpublish yung page lang mismo.
Pero pag yung akala kasi nila, pag tinanggal yung account ko, mawawala lahat, pati yung page ko. Nakalimutan nila may admin. So today, actually may several gurgura, no? Si Mother Dragon, yung Maharlika Boljaquera, tapos si Joey Duviv everyday na siya, emerging dragon. Emerging dragon, okay. Next time isama mo si emerging dragon dito, nag-emerge. Tapos ang nangyayari kay Joey kasi I think somebody commented to me na isama niyo sino yun? Baby Dragon? Joey. Si Joey. Emerging Dragon, si Joey. I think that's the name. That's the name na gusto niyang isama dito sa live. But anyway, we will invite all emerging dragons. All others, ito si Mother Dragon, si Baby Dragon, si Brother Dragon, all others emerging dragons. Emerging dragons. Ngayon, ang nangyari kasi, kagabi kasi grabe yung live niya. Originally, kasi talaga siya TikToker, as in, yan sa TikTok. TikTok star yan. Tapos, nag-live kami kagabi. So, pinag-uusapan namin yung maraming bagay. So, ang daming umaakyat doon sa TikTok live niya. Mga trolls ba yun? Hindi mga trolls, mga iba-ibang mga tao. Tapos meron pa meron pa nga doon parang alta na shala-shala na sabi niya, nako, yung mga yan ha, parang pinapabulaanan. Tapos kinorek pa niya ako. Sabi niya, I just like to correct Sass, yung sinabi niya dun sa live ni Maharlika. Ano daw? Hindi lang up to 40% ng SOP ngayon, kundi up to 50%. Tapos girl, ang daming umakyat. Ang daming umakyat. Sabi, totoo yan, up to 50% ang SOP na ngayon. Ganyan. Yun na raw ang rate ngayon sa government. Kasi nung panahon ni Digong, napababayan ng 10%. Diyos ko, pag tumaas ka pa ng 10%, ano kanina? Karapal ka na. Baby Dragon, Mother Dragon, all other dragons listening to us. So, ang classification rin may Mother Dragon, may Baby Dragon, may Brother Dragon, all others emerging dragons. Kayong nakikinig, kayong nanonood, mga dragons kayo. Dragons din kayo. Okay? Yes. Actually, yung 10% na yan, na kickback, kung dito tayo sa DPWH mag-uusap, merong 10% na escalation adjustment. Meron yan 10% na pag tumaas yung presyo ng bilihin up to 10%, hindi ka pwedeng humingi ng adjustment sa gobyerno doon sa kontrata mo. So may additional 10% yan. For example, ito yung contract price, no? Ang contract price is 100 million. May additional 10% yan, contractor's profit. May 10% yan, escalation. So pag tumaas yung presyo ng bilihin up to 10%, hindi ka pwedeng humingi ng adjustment sa gobyerno. Because yung 10%, yun ang will answer for any inflation or adjustment in prices. Yan ang kinukuha ng politiko, yung 10% na yan. Kasi additional profit na yan sa kontraktor. So yan yung kinukuha nila. Pero pag humingi ka pa ng sobra, ang quality na ng proyekto ang matatamaan. Substandard na. Oo. Kaya nga, nakakatakot yung mga infrastructure na itatayo ngayon. Just call me Glenn. Just call me Glenn. Tanggalin mo na yung attorney. Just call me Glenn. I'm all right. Brother Dragon is perfect. Brother Dragon. Glenn, kaya nga nakakatakot yung mga infrastructure na itatayo ngayon. Kasi, na yan? Grabe yung SOP. Yung kagabi talaga. So, ganun yung kay Joey kagabi, ano yung topic niya ba kagabi? Kasi halo-halo. Okay. So, pinag-usapan namin yung live ni Baby Snake. Tapos, ni Baby Snake? Parang mas gusto ko yan, Baby Snake. Baboy Snake siguro. I think I already know. I already know who Baby Snake is. Okay, alam ko na yan. Naloko yung mga tao dun sa live niya. Sabi nila na, nabindicate lang daw ako. So, ang point niya dun, nilalait-lait niya ako. Pero yung mga panlalait niya na, mahirap ka, hindi mo pinahalagahan ng mga oportunidad, hindi ka katulad ko. So yung mga tao na parang, buti na lang. Sabi na, buti na lang talaga, hindi na ganun. Tapos, sabi pa ng mga... Baby Dragon,
na-highlight yung contrast ninyo. Na-highlight yung contrast ninyo. Siya na rin yung nagsabi na ano ka, mahirap ka, wala kang pera, hindi ka nagpalaga, hindi mo ko katulad, ganyan. So yung mga tao, buti na lang. Tapos sabi nung mga umaakyat, kasi random. You're the kind of friend I want. You're the kind of friend I want. Si Baby Dragon. So umaakyat kasi, mga random na tao. Ganun kasi sa TikTok mga random na tao pwedeng umakyat. Nakiki-join sa live, ganyan? Sa live, oo. Na tayo minsan, okay, go. Okay. Tapos, ang nangyayari, di ang dami, no? May mga DH sa Hong Kong na leader ng mga OFW groups. Tapos, doon na sila nagsasalita. Sabi nila na pinanood daw nila yung live ni Baby Snake, pero ang sabi nila na bakit ba siya ganyan? Ba't niya inaaway si Sas ng ganyan? Kung si Sas, sabi niya, kung si Sas naman, yung nasa posisyon niya ngayon, at siya, yung ako, siya naman yung kakampihan. Sabi niya na, kasi naman ngayon, ang tahitahimik niya, ang dami-dami nang nangyayaring anomalya, ba't hindi siya nagsasalita? Yun yung pinangako niya sa mga readers niya, na gugurgur ng mga anomalya, mag-expose ng kalpungan, kahit sa Marcos administration. Tapos sabi nila na, bakit ngayon kahit isa, wala siyang sinasabi tungkol sa mga nangyayari. Anomalya ang nangyayari. Oo. Tapos, ang dami, meron pa nga doon, yung Shala na umakyat. Alam ko, parang kilala ko nga kung sino yun So, sa TikTok, siya girl, Alta. Tapos sabi niya, kilala ko yan kasi yung kapatid niya ni Mother Dragon is, yan? Dragon ba? Mother Dragon? Ni Mother Snake. Ni Mother Snake. Okay. Galit. Ni Mother Snake. Issue daw yan dati sa kaaltahan. Yung yung kakeme na artista ni Brother Snake. Parang kilala ko yun si Maria. na nasira yung buhay. Yan, na-vlog ko. Parang gano'n. Sabi, sa nga yan, sa Facebook nga yan na Makati na issue, yan, malaking chika raw yan sa Alta Ciudad. Yung nangyari gano'n kay Maria na ang involved is yung kapatid ni Mother Snake. Tapos sabi pa niya na, ayun na nga, grabe na nga ngayon. Sabi niya, tapos inaano pa niya si Baby Snake. Sabi niya, nag-aral din ako nakatira rin ako sa London, sabi niya ganyan, nag-aral din ako sa London. Tapos alam mo yung pinagmamalaki niyang yan. Tapos sabi niya na, according to my sources, sabi niya ganyan, nag-iipon lang yan ng stock footage doon sa university. Nag-aaral ba talaga yan? Ginanon yan. Nag-aaral ba talaga yan? Ginanon nung isang So maraming explosive devices na nangyari nung sa live. Tapos itong si Joey, paulit-ulit pa siya, nire-repost niya yung mga dating post ni Baby Snake na, ito yung pangako niya na, para to sa bayan, yung mga ganyan. Tapos after nung isang post lang yon, nagurgur ang page niya. Ako naman, nagurgur ako kanina. Actually, kagabi, di ba, nag-usap pa tayo, Baby Dragon. Nasabi ko, ang dami-daming trolls. As in yung trolls, may template sila. So sabi nito ni Baby Dragon, Mother, mo yan, i-block mo yung mga yan kasi troll talaga yan. So, yun na, bago ako matulog, kasi ang hirap actually, tumusunod ako sa inyong dalawa Yes. I follow both of you na yung mga trolls, i-block mo yan. So I started blocking also the trolls. Oo. At yung kanilang mga comment is talagang copy-paste, may template sila. So sa akin, sa Maharlika Boljaquera, kasi second time na nga akong ginorgor, di ba? Noong December 30, di ako pinaabot ng New Year. Tapos eto naman, di ako pinaabot ng Three Kings. So hindi ako pinaabot ng Three Kings. Actually, wala talagang warning, walang sinabi kung ano yun na violate ko. All of a sudden, nawala na lang bigla yung page ko, nag-goodbye na siya. So, paano ako mag-appeal? But anyway, we'll see kung anong pwedeng magawa ni Mother Dragon. Alam mo, dapat, kasi mas may laban ka kasi dyan sa America, Mother Dragon Kasi issue talaga dyan yung pagtanggal ng Facebook page. So,
Yun yung malaking pagkakamali nila na violation ng First Amendment, di ba? Baby Dragon, violation ng First Amendment yata yan eh. Ayoko nang sabihin sa kanila kung tatambling ba ako or what, but nasa atin ang huling halakhak. Ang importante, kaya mo may Boljakan page pa tayo, buhay pa. So gusto ko lang sabihin kay Lisa at kay Kuting at sa lahat ng mga Alipores at saka kay Tambaluslos, kasi nga nakarating sa akin na nagbayad sila ng 150,000 dun sa underground IT nila para i-take down yung ating mga page. So kahit i-take down nyo lahat kami, tama yung sinabi ni Sas, yung ideas nandiyan na. Hindi nyo kayang burahin, yung expose nandiyan na. So kahit gurgurin nyo kami paulit-ulit, di ba? Andiyan na yung mga tao, naririnig na kami. At talagang nagva-viral, talagang pinag-uusapan kami sa barbershop, sa kapihan, sa Forbes Park. Pinag-uusapan yung expose natin sa Ayala Alabang. Hoy, Lisa, akala mo yung mga nakadikit sa'yo, talagang loyal yan sa'yo? Nagmamanman lang yan. Inuutosan ko yan na ngayon. So, yun. Mother Dragon, Baby Dragon. I think, baka tauhan niya ni Ivan Oy, yung sa Asgard. Possibly. Yes. Oh, kasi ang Asgard yung outfit na ginagamit ni Ivan Oy. Sabi ko nga, my phone was disabled. Biglang nasira lang siya. Kaka-text ko lang, naligo lang ako. Pagbalik ko, patay na yung telepono ko. Hindi na ma-revive eh. So, at any rate, sabi ko kanila na don't test me. Kasi ito ginorgor na si Baby Dragon. Si Mother Dragon, ginorgor twice. I only have one account. Itong aking ginagamit. But don't you ever commit the mistake of crossing my red line, because I have given you my promise, and even if I give my word to the devil, I will keep it. Not because the devil is, but because it is my word. So, pag pinangako kong hindi ko ilalabas yung bomba ko laban sa'yo, ahas, hindi ko talaga ilalabas yun. Pero if you cross my red line and you do something to my account, I'll really bring it on you. Fire and brimstone will rain in Malacanang. Tingnan mo yan. Meron ka ring may malaking May fireworks ka rin. Fireworks para sa Malacanang. Hindi lang 15 minutes Actually, yung sa Malacanang 15 minutes. Mas malaki pa. Mas mabigat yung fireworks na bit-bit ko. Mas mabigat yung fireworks na bit-bit ko. Kasi 2 departamento ng gobyerno ang matatamaan. And it might provoke a constitutional crisis. Yeah. And it will destroy the entire narrative of ahas ever since. It will destroy the entire narrative of ahas ever since. Pero sinabi ko sa kanila, I promise na hindi ko ibubulgar for as long as you will not cross my red line. Do it and I will do it. Gugurgurin talaga kita, Lisa, in public. Ito ba yung na kay Mother Dragon na USP? Yan ba yan? Iba yung nasa kay Mother Dragon. Iba yung kay Mother Dragon. Maraming hawak si Mother Dragon. Kaya nga ako gustong gorgorin eh. Hawak ko ang lahat. Actually, sumbungan na si Mother Dragon ngayon. To be honest with you, 3 personalities from the government, artista, at nasa paligid lang ni Lisa na tumawag sa akin. Ito yung mga expose nila na kailangan malaman ng taong bayan. Pero dahil ngayon ay nagchichikahan tayo patungkol dito sa pag-takedown ng ating page, naka-reserve yan baka mamaya or tomorrow na natin. So, kailangan malaman ng taong bayan. At kahit gurgurin nila tayo, Baby Dragon, Brother Dragon, nandyan yung taong bayan. Wag lang talaga siya magkamali sa akin. I-amplify ng taong bayan yung ating mga sinasabi dito. Kaya kahit na anong gawin mo, Lisa, Tambaluslos, kahit ubusin nyo ang pera ng bayan, hindi kayo mananalo. Ha? Ito, magic wand ko. Umilag ka, Baby Dragon. Pero ang niyan, kasi ang punot dulo kasi nito is sino na itong mga nakaupo? Kasi hindi naman kasi ito yung mga taong sinuportahan natin before.
sino yung nakaupo? Eh di ang ahas ang nagpapatakbo ng diba? Hindi. Sandali. Mother Dragon, Baby Dragon. Originally, naniwala tayo na ito yung mga taong pwede natin pagkatiwalaan ang buhay ng bawat Pilipino. Unfortunately, nandun si Mother Ahas. Na-infected niya lahat. So, pero hindi naman, kaya nga tawag ko kay Mother Ahas yung national problem. Pero hindi naman siya ganyan before, di ba? Kaya nga, di ba bait-baitan nga sa atin? Honestly, actually, di ba, 8 kami sa grupo. 2 kaming anim kaming technical persons. Kasama si technical guys yan, yung 2. Tapos yung mag-asawa. Sa 8 tao na yan, kami lang 2 ni Mother Snake ang nag-yoyosi. Marami yan siyang kininto sa akin over smoke. Kaming 2 lang nag-uusap. Pag nandun kami sa Nara, nagdi-dinner, pag gusto niya mag-yosi, hinihila niya ako. Tara na, mag-yosi na tayo. Punta kami sa garden, na pinag-uusapan namin yung mga bagay na hindi ko pa pinapalabas. Kasi hindi ko uubusin yung bala ko. Correct. Hindi ko uubusin yung bala ko, yung mga litanya ni Mother Ahas. So, don't provoke me because I might make blood all your dirty linens in public. Yeah. So yung eyes, Dragon. So yung marami akong gustong tanongin kay kay Glenn eh. Okay, go ahead. Oo. Itong sa Smartmatic, nandun ka talaga nung sinabi niya na makikipag-meeting siya sa Smartmatic? Yes, I was there. Dinig na dinig ko yun. Kaya nga, nung lumingon siya sa akin, originally hindi niya ako nakita. Probably yun yung na sinabi niya because hindi pa niya ako nakita. Pero nung napalingon siya sa akin, sabi niya, I need 2 technical guys kasi I have a meeting with the owners of Smartmatic. Na napalingon siya, but not you. Dinuro pa ako, but not you because they hate you so much. So, ibig sabihin, meron ng prior notice si Smartmatic sa kanya. Pwede kang magdalawa ng 2 technical guys. I-explain namin sa'yo kung paano natin dadayain. Pero wag mong dalhin si Glenn Chong kasi galit na galit kami sa kanya. So, meron na siyang pre-alert na, but not you because they hate you so much. So, sinabihan niya ni Smartmatic. Sinabihan natin ni Smartmatic. Okay, go ahead. Hindi, ang nakikita ko ngayon ang mga nangunguna ngayon na mga maiingay is mga PMAers. Like for example, dun sa election issue, di ba mga retired, mga retired retired officers. Tapos ito naman ngayon sa Congress, retired military officers. Sa SMNI, yes. Yes, retired military officers din yung mga nangunguna. Tapos ang balita ko is umiikot na raw may umiikot daw na video sa iba't ibang generals, makikisig na kalalakihan na pinapangarap na mga uniformadong pinapangarap ng mga alindog. Mas makisig kasi naka-uniforme. Okay. Okay. Yan daw ang chika, kumakalat na raw yan sa mga makikisig na mga na mga kalalakihang Pinoy na uniformado. Nakayumangki, gano'n. Nakayumangki, na matipuno. Shout out sa mga matipuno. Pero, in fairness, nanonood sila ngayon. I think nanonood sila ngayon. Ang mga makikisig ng mga Pilipino, matipuno, kayumanggi, at tatapat sa panunungkulan. Hindi, I think, yun na nga daw, umiikot na raw ngayon. Yes. Baby Dragon, given your description of them, kung ako yun, I would live up to those descriptions and stand up for my country. Yes, they will, I think. Go ahead. I think they... Actually, tika muna, agawin muna kita. Actually, kanina may nakausap akong matipuno, makisig, matigas, matapang, uniformado. Natawa ako sa reaction ni Baby Dragon, no? Yes. Tapos, Mother Dragon, go ahead. Baby Dragon, go ahead. Hindi, anong sinabi? Anong pinag-usapan nyo? Kaya nga naaalarma sila. Kaya nga ginugurgur tayong isa kasi nga
baka lumabas sa page ko, sa page mo, ng bonggang-bongga ang, parang, kumbaga yung premiere night, di ba? Kaya, preemptive strike pala to. Oo, bago Mother Dragon, Baby Dragon, preemptive strike pala to. Yes. Preventive war. Preventive war. Usually nandyan na. Wala pa nga eh. So, so yan ang sabi sa inang matipunong kayo manggi. Matipunong kayo manggi. Matigas na lalaki. Nakakala tayo ang premiere night. Matigas pero may lambing sa dulo. Basta ako, Mother Dragon, Baby Dragon, hahanda ko yung Enola Gay ko. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ng Enola Gay. Para sa ating mga sasabog yun sa Hiroshima or Nagasaki. Pero ayun na nga yung eksena, no? Maraming nanonood. I'm pretty sure may mga nanonood dito from Malacanang. Hello, PCO. Hello. Cheloy. Hello. Cheloy. Natandaan mo, Cheloy. Kung ano-ano lang yung pinaggagawa nyo sa amin. Di ba, Ate Claire? Yeah. So actually, nagkakagulo sila ngayon sa PCO. Nagbobuljakan sila. Yang sila Bukangkang, si Ridaw, grupo ni Ridaw, grupo ni yung isa yung bago si Cesar. Then ang grupo nila France, nagjujugjugan sila. Yung music ng DOTR. Yeah, so nag-aano sila ngayon, nag-aaway sila, nagbida-bidahan sila, kaya hindi nila alam kung anong gagawin nila kasi kanya-kanya daw silang sip-sipan kay babaeng ahas sa kanilang mga projects, syempre, and kickback. So, I think ang nangyayari ngayon is kasi nga totoo daw na may video talaga. Pero hindi ko pa yan nakita. I believe. Pero marami na kasi nagsasabi sa akin na iba't ibang tao, sinasabi nila sa akin yung napanood nila. So sila nakapanood. So medyo may mga similarities kasi ang chika pala hindi lang pala isa yun. Hindi lang pala daw isa. So may iba't ibang ano raw. Ibang versions. Iba-ibang situation. Ganon. Iba't ibang situations. Meron pa nga daw malala na nandun sa video na parang hardcore, ganon. Parang ano ko, madam, parang ano ko siya, parang sex video, ganon. Parang swingers. So, pero yun nga, ano talaga, tapos may mga madadamay. Idamay na lahat. May mga madadamay. Tapos ang chika pa yung isang video nasa labas daw ng bansa. Sino kaya ang hawak? Si Mother Dragon kaya? wala sa US. Mother Dragon, yung sobre, ingatan mo. Yung sobre, Mother Dragon. Wala sa US. Wala sa US. Wala rin sa China. Wala sa China. So mamili lang kayo sa ilang bansa. Mamili lang kayo sa 180 plus pa na bansa kung nasaan yung mga videos. Kasi nga ang chika daw niyan is sa tamang panahon naman daw kasi. May lahat naman may tamang panahon. And even yung ako naman lagi kong china-challenge yung mga macho, matitigas, makisig, but I totally understand na lahat yan may tamang panahon. Shout out po sa lahat ng mga matitigas at makisig. Sinusuportahan ko po kayo. Lalo na kung lalo kayong titigas ng bonggang-bongga. Andito lang ako. Yes. Pero Dragon, Baby Dragon, the right time is 6 months from today. Yeah. Ilang 6 months from today. In about 6 months from today. Ilan bang Less than 6 months actually. Ilang months ba ang 180 days? 100 bigla na. 6 months. 6 months, 182 days is 6 months. Yes. Yan kasi ang palugit ko na pag hindi ko na-appeal, madidelete yung account ko. Kaya nga sabi ko, something is happening in 180 days. Kaya yun yung time frame kung kailan siya madidelete. Kasi nga,
Usually kasi ang Facebook, 3 days lang yan, 1 month. Ito talaga, eksaktong 180 days. Sabi ko, baka pinagkakamala, baka feeling talaga nila ako ang magre-release. Pero ang sinasabi ko nga po, malinis po ako aking konsensya, hindi po ako magre-release ng pulveronic series. Hindi lang daw siya video, madam. Series. It's a pulveronic series. At hindi po ako ang may hawak niyan. Hindi ko pa po siya napapanood. At iba po yung sa akin. At yun nga lang, dinilit na ang aking messenger at Facebook, kaya hindi ko na ma-retrieve. So, in fairness, ano kayo doon, mauta kayo doon. Pero yung Pulveronic series nga, na commercial ng Goldilocks. Oo, diba? So, commercial lang naman siya ng Goldilocks. Ito naman si Mother Dragon. Series kasi siya So, siya? So actually, yeah. So, napaka-effective talaga ng ating diskusyon. Dahil nga sobrang nagwawala si Ahas. Every time na tayo si Mother Snake, si Ahas, talagang nagwawala siya na halos lahat pinagdududahan niya ng mga nakapaligid sa kanya na white snake daw. So, yun yung nangyayari ngayon. Dahil sa sobrang credible na mga information. And by the way, last night, yung topic ko is about yung sa charter change. Brother Dragon. So, yeah, Baka mag-i-mistake ako niyan, ha? Bakit? I will make sure na hindi ka mag-mistake. Nagdadalawang isip ka kung ano yung susunod. Sasabihin ko. So, dahil in-expose natin nga na nagbigay ng tig 2 million each si Tambaluslos, okay, si Romualdez, sa mga ganyan ng mga kongresista para nga i-push nila. Yes. So para i-push nila yung People's Initiative. So which is ngayon ang daming may mga nagsisend din ba sa'yo na mga forms na pinapaikot nila sa buong Pilipinas? Ang modus pa nila, yung scheme nila, Brother Dragon, is bibigyan ng ayuda yung mga tao, let's say 2 kilong bigas, sardinas, noodles, tapos kasabay ng pagpapasign nitong form na nag-agree ang mga taong bayan na sila ay sumasang-ayon dito sa charter change through People's Initiative. So, 'di ba ikaw dati kang congressman. So, para lang sa kaalaman ng ating bayan, ng mga nanonood, tama ba yung ginagawa nila na i-force nila na I know yung People's Initiative is nasa constitution natin, pero yung may kapalit na ayuda, tama ba yan, Brother Dragon, para sa kaalaman ng ating manonood? That is actually Mother Dragon, Baby Dragon, and all the rest of the dragons. That is what we call vitiated consent. Kasi hindi siya full consent Kasi nagbigay siya ng consent, pumirma siya doon because of the ayuda. So in short, the consent is vitiated. Hindi siya full consent. So hindi pa nga siya full informed consent. Pero nakita ko kanina, may comment doon sa aking post, may comment galing kay Silverio pala to, yung sa Bulacan, 3rd District of Bulacan, si Silverio, Congresswoman Silverio. Nakalagay doon, amendment, article number and amendment. So I suppose, yung proposed amendment, nilagay nila doon sa taas and then pinapirma yung mga tao dito sa baba to make it appear na sang-ayon sila doon sa proposed amendment. Of course, yung amendment na yan is lifting of term limits or extension of term. Actually, alam mo, ang tingin ko ng mga dyan sa amiyandahan nila, besides sa term limits, ang malaking kutob ko rin na ilalagay nila dyan is, kasi right now kasi unconstitutional yung pag-derogate ng judicial power to the ICC. Feeling ko, ang gagawin nila is i-incorporate nila, i-recognize constitutionally yung jurisdiction ng ICC. Kasi, meron na kasing, President, Glenn Chong sa ibang bansa, na unconstitutional yung
yung jurisdiction ng ICC pag hindi siya authorized ng Constitution. So feeling ko isa yan sa mga iaano nila kasi 'di ba ang time frame nila by 2025 election is ano na siya? Isabay. Constitution. Isabay nila yung plebisito. Yes. Isabay nila yung plebisito. Yes. Oh, kasi hindi ano yan. Feeling ko kasi hindi kasi sila with Smartmatic, mananalo yes sa plebisito, madaling panalunin kasi yes or no lang yan. Oo. Kaya nga ano tayo ang balita Attorney Glencho, it will they need three consecutive presidencies para ma-defrost ang mga frozen fruits and vegetables. So parang 18 years. They need 18 years. Si Hello Kitty, din si Pato, din si anak ni Hello Kitty. That's 18 years of power for Lisa. I mean, for Ahas, Mother Ahas. Yes. My God, malunok na tayo lahat ni Mother Ahas niyan, mga kababayan. Lahat ng 115 million Filipinos, maubos na tayong lulunukin ni Mother Ahas in 18 years. Or baka din pwede rin pababain nila yung voting age requirement ng presidential. Age requirement from 45 bibaba to 40 para continuous from Hello Kitty to Tambalos to Duckling and then yung anak ni Hello Kitty. So, yung tawag namin sa anak ni Hello Kitty is si Tambelina. Kasi di ba Tambelina, okay. Tambelina. I love you, baby dragon. He's after Tambi. So yung Tambi. Nasa gitna kasi siya eh. Pwede siyang Tambelina. Minsan pwede siyang, ay, nako. Pero by the way, I don't think naman na, pero hindi, I mean, siguro hindi naman papayagan ng mga matitipuno at matitigas nating mga palangga na magstay sila in power, di ba? Kasi nakikita naman yan. Ako, I believe 1,000% na sooner or later may lalabas dyan na isang maliban dun sa mga pinag-usapan nating fireworks, mas may malupit pa na fireworks na darating na na-witness nitong mga makikisig kong palangga.